Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matinding pagsubok ng pag-ibig, yaman at mapanlinlang na anyo. Paano kung ang lalaking hinamak, pinandirian at minaliit dahil sa umiisda niyang trabaho ay siya palang may-ari ng lupang kinatatayuan ng mismong pangarap mo? Isang binata ang nagpanggap na hamak na tendero ng isda para mahanap ang totoong pag-ibig, ngunit ang natuklasan niya ay isang lihim na wawasak sa puso ng babaeng nagmaganda. Ngunit teka, bago tayo magpatuloy sa kapanapanabik na kwentong ito, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang siksikan at maingay na palengke sa bayan ng Hagonoy, Bulacan, umiikot ang mundo ng 25 taong gulang na si Joel. Sa paningin ng marami, siya ay isang tipikal na fish stall vendor o tendero ng isda. Nakasuot ng lumang t-shirt na may mantsa ng dugo ng isda, bota na laging basa at may bitbit na tumpok ng mga sariwang bangus at tilapia. Araw-araw ay sumisigaw siya para mag-alok ng kanyang paninda. Ang hindi alam ng lahat, ang lalaking ito na tila ba walang kinabukasan ay si Joel Gatchalian, ang nag-iisang tagapagmana ng Gatchalian Cold Storage and Agro-Industrial Corporation, ang pinakamalaking supplier ng lamang dagat sa buong probinsya ng Bulacan. Ang pagtitinda niya sa palengke ay hindi dahil sa kahirapan, kundi isang huling-hiling ng kanyang pumanaw na lolo. Sabi ng kanyang lolo bago ito mamatay, "Joel, huwag kang magpapakasal sa babaeng mamahalin ka lang dahil sa aircon ng opisina mo. Magsuot ka ng tsinelas. Pumunta ka sa putikan. Doon mo makikita ang totoong mukha ng tao." At doon nga, nakilala niya si Trixie. Si Trixie ay isang 22 taong gulang na dalaga na nagtatrabaho bilang kahera sa isang sikat na bangko malapit sa palengke. Maganda, maputi, at palaging formal ang suot. Madalas siyang dumaan sa gilid ng palengke kapag papasok sa trabaho. Sa unang sulyap pa lang ni Joel, naramdaman niya ang kakaibang tibok ng puso. Sinubukan niyang mapalapit dito. "Magandang umaga, Trixie. Baka gusto mo ng sariwang bangus ngayon. Bagong hangot mula sa palaisdaan sa Paumbong. Masarap to pag sinigang mamayang gabi." Huminto si Trixie, ngunit hindi upang ngumiti o bumili. Tiningnan niya si Joel mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang isang mamahaling panyo na kulay rosas. "Ano ba yan, Joel? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong kakausapin kapag hawak mo yung mga malalansang isda niyan? Tingnan mo nga, tumatalsik yung tubig isda sa sapatos ko. Pwede ba? Lumayo ka sa akin." Pasensya ka na, Trixie. Gusto ko lang namang magbati sa'yo. Tsaka pinagtabihan talaga kita ng pinakamalaking hito. Alam ko kasing paborito ng nanay mo ang adobong hito. Alam mo, Joel, magkaibang mundo natin. Ang sipag mo nga, pero hanggang dito ka na lang ba sa palengke? Amoy puti ka na, amoy lansa ka pa. Paano tayo magkakasundo niyan? Kaya pakiusap, huwag ka nang umasa na papatulan kita. Maghanap ka na lang ng kapwa mo tendera rito. Naglakad paalis si Trixie habang nagdadabog. Ang mga kasamaang tendero ni Joel, tulad ng matalik niyang kaibigan na si Gardo na isang tendero naman ng gulay, ay napailing na lamang. Lumapit si Gardo kay Joel at tinapik ito sa balikat. "Joel pare, payong kapatid lang. Tigilan mo na yung si Trixie. Maganda nga, pero napakataas naman ang tingin sa sarili. Porket nagtatrabaho sa bangko, akala mo kung sinong reyna. Hindi ka nababagay sa kanya pare. Marami namang iba riyan na mas mabait pa." Ayos lang, Gardo. May pinatutunayan lang ako sa sarili ko.
Kung talagang para sa akin si Trixie, matututunan niya akong tanggapin kahit ano pang estado ko sa buhay. Bahala ka. Basta sinabihan kita. Ang pag-ibig, hindi yan parang isda na kapag ginayaan mo sa araw, ay nabubulok lang. Minsan, sadyang toksik lang talaga ang pinipili mo. Ngunit hindi alam ni Gardo at mas lalong hindi alam ni Trixie na tuwing gabi pagkatapos ng dapit hapon, naghuhugas ng katawan si Joel sa isang pribadong dressing room sa likod ng palengke. Nagpapalit siya ng mamahaling polo, sumasakay sa kanyang marangyang SUV na nakaparada sa isang selyadong garahe at bumabalik sa kanilang mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Malolos. Isang gabi, habang nag-aabang ng hapunan si Joel kasama ang kanyang tapat na sekretarya at katiwala ng pamilya na si Mang Sergio, napag-usapan nila ang plano ng kumpanya. Sir Joel, handa na po ang mga papeles para sa bibiling lupa ng kumpanya sa Hagonoy. Doon po natin itatayo ang bagong modernong market complex at commercial building. Pero ang balita ko po, may maliit na pamilya na umaangkin din sa bahagi ng lupang yon dahil sa lumang sanla. Sino ang pamilyang yan, Mang Sergio? Ayoko may natatapakan tayong maliliit na tao habang nagpapalawak ng negosyo. Ang pamilya po ng isang retiradong accountant, si Kapitan Lester, at ang anak po niya na kasalukuyang nakikipag-ayos sa bangko para hindi makuha ang ari-arian nila. Ang pangalan po ay Trixie. Natigilan si Joel. Parang huminto ang ikot ng mundo niya nang marinig ang pangalan ng babaeng labis na umahamak sa kanya sa palengke. Hindi niya akalain na ang pamilya pala ni Trixie ay nasa bingit ng pagkakabangkarote at ang bangkong pinagtatrabahuan nito ang umahawak ng kanilang utang. Kinabukasan, nagpasya si Joel na gumawa ng isang akbang. Naisip niya na baka kaya mainit ang ulo ni Trixie ay dahil sa bigat ng problema ng pamilya nito. Pumasok muli siya sa palengke. Dala-dala ang isang malaking balot ng masasarap na ulam na binili niya pa sa isang sikat na restoran. Ngunit inilagay niya ito sa isang simpleng supot para magbukang galing sa kanyang sariling sikap. Hapon na noon at papauwi na si Trixie mula sa bangko. Nang makita ni Joel na naglalakad dito sa may terminal ng tricycle, agad siyang tumakbo para humabol. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa madulas ang sahig ng palengke, naotbalan si Joel at natapon ang bitbit niyang supot, kung saan may ilang patak ng tubig isda mula sa kanyang apron ang tumalsik sa mamahaling bag ni Trixie. Oh my God! Ano ba? Napaka-buraot mo talaga, Joel! Tingnan mo tong bag ko! Galing pa to sa sahod ko. Tapos mamantsahan lang na maduming kamay mo. Ang baho-baho mo. Nakakadiri ka talaga. Trixie, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang ako para ibigay itong pagkain sa'yo. Huwag mo akong mahawakan. Kahit kailan, hindi ko tatanggapin ang galing sa isang tulad mo. Tandaan mo to, Joel. Hindi ko ibababa ang antas ko para sa isang hamang na tendero ng isda. Magsama kayo ng mga malalansang paninda mo. Maraming tao ang nakatingin at nagbubulungan. Kitang-kita ang panginginig ng mga kamay ni Joel habang pinapanood si Trixie na sumakay ng tricycle palayo. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa mga mata ni Joel. Wala na ang malungkot na tenderong nagmamakaawa. Ang pinalit dito ay ang malamig at seryosong tingin ng isang bilyonaryo. Tumayo si Joel, hinubad ang kanyang maduming apron at itinapon ito sa basurahan. Lumingon siya kay Gardo na nakatitig sa kanya. Gardo, pakaligpit ang pwesto ko. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Sumakay si Joel sa kanyang SUV at tinawagan si Mang Sergio gamit ang kanyang mamahaling telepono. Sergio, ihanda mo ang kotse at ang aking suit. Bukas ng umaga, ako mismo ang pupunta sa bangko kung saan nagtatrabaho si Trixie. Ako magdidesisyon kung aaproban ba natin ang pautang at pagsasalba sa lupa ng pamilya niya
Oras na para makilala niya kung sino talagang lalaking pinandidiriyan niya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Trixie kapag nalaman niyang ang tinderong tinawag niyang pandiri ay ang makapangyarihang may-ari ng kumpanyang may hawak ng kanilang kapalaran? Magmamakaawa ba siya o paninindigan ang kanyang yabang? Isang maaliwalas ngunit tensyonadong umaga sa loob ng Golden Rural Bank sa Hagonoy. Si Trixie ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa kahera. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay dahil alam niya ngayong araw darating ang kinatawan ng malaking korporasyon na bibili o magsasalba sa natitirang ari-arian ng kanyang pamilya. Kung hindi maayos ang permahan ngayon, tuluyan ang mapapalayas ang kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. Habang nag-aayos siya ng buhok, biglang bumukas ang glass door ng bangko. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng napakagandang kulay asul na business suit. May mamahaling salamin sa mata at bawat takbang ng sapatos nito ay tila ba nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Kasunod nito ang ilang bodyguard at si Mang Sergio na may bitbit na briefcase. Napanganga mga empleyado ng bangko. Agad na tumayo ang branch manager para sumalubong. Si Trixie naman ay napatitig din. Ngunit biglang kumunot ang kanyang noo. May pamilyar sa tindig ng lalaki pero agad niyang iwinaksi sa kanyang isip. Imposible. Bulong niya sa sarili. Ang taong iniisip ko ay amoy imbornal at naghihiwa ng hasang ngayon sa palengke. Lumapit ang manager kay Trixie kasama ang bisita. Trixie, ihanda mo ang VIP conference room. Narito na si Anghel ng iyong pamilya, ang mismong CEO ng Gatchalian Corporation, si Sir Joel Gatchalian. Parang binagsakan ng langit at lupa si Trixie nang humarap ang lalaki at dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin sa mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagsuyo kapag nag-aalok ng bangos. Ngayon ay malamig at matalim na nakatitig sa kanya. Walang bakas ng lansa, walang putik. Si Joel na hinamak niya kagabi ay nakatayo sa harap niya bilang isang bilyonaryo. Joel? Ikaw? Paano? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Nagpapatawa ka ba? Isang biro lang ba ito para sa YouTube? Mukha ba ako nagpapatawa, Trixie? At sa tingin mo ba, may oras ang isang CEO na tulad ko para mag-aksaya ng panahon sa mga mababaw na laro? Miss Trixie, pakiusap. Magpakita ka ng respeto sa aming chairman. Si Sir Joel ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Gatchalian. Ang pwesto niya sa palengke ay pag-aari rin ng pamilya niya bilang bahagi ng aming pananaliksik sa merkado. Nanghina ang mga tuhod ni Trixie. Naalala niya ang lahat ng mga salitang binitawan niya. Amoy puti ka. Nakakadiri ka. Hinding-hindi ko ibababa ang antas ko para sa isang hamak na tindero ng isda. Ang bawat salitang iyon ay parang sampal na bumalik sa kanyang sariling mukha. Pumasok sila sa conference room kasama ang manager. Nakaupo si Joel sa dulo ng mahabang lamesa. Habang si Trixie naman ay nakatayo lang sa gilid. Hindi malaman kung paano gagawin ang kanyang trabaho. Nariyan ba mga papeles ng foreclosure ng lupa ng pamilya mo, Trixie? Nabalitaan ko kasi na malaking utang ng tatay mo. At ang kumpanya ko lang ang may kakayang sumalo niyan para hindi kayo matulog sa kalsada sa susunod na buwan. Joel, patawarin mo ako. Hindi ko naman alam eh. Kung alam ko lang na ikaw pala yan, hindi ko sasabihin ng mga bagay na yun. Nag-overwhelm lang ako sa problema ng pamilya ko kaya mainit ang ulo ko. Please, tulungan mo kami. Ang tatay ko, may sakit sa puso. Pag nalaman niyang mawawala ang bahay namin, baka mapano siya. Kaya kung alam mo lang na mayaman ako, magiging mabait ka. Ibig sabihin, ang respeto mo sa tao ay nakadepende lang sa kapal ng pitaka niya. Kung nanatili ba ako mahirap na tindero ng isda, patuloy mo pa rin ba akong tatratuhin na parang basura? Hindi sa ganun, Joel.
Nasilaw lang ako sa galit at stress. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede tayong magsimula muli. Di ba gusto mo ako? Pwede mo ako ligawan ulit. Sasagutin kita ngayon din. Basta tulungan mo lang ang pamilya ko. Nagulat ang manager sa narinig. Ngunit nanatiling bato ang mukha ni Joel. Tumayo si Joel, inayos ang kanyang suit at tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang bayan ng Hagonoy. Ang pag-ibig ko ay hindi isang kalakal na pwedeng i-barter kapag gipit ka na, Trixie. At ang pagpapanggap ko sa palengke, yun ang pinakamagandang bagay na ginawa ko. Dahil doon ko nakita kung gaano karami ang ugali mo sa likod ng maganda mong mukha. Joel, parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan. Gagawin kong lahat. Sergio, ibigay mo ang kontrata. Inilapag ni Mang Sergio ang isang kasulatan sa lamesa. Akala ni Trixie ay tapos na ang lahat. Ngunit nang basahin niya ang unang talata, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. May isang mabigat na kondisyon si Joel na hindi niya inaasahan. Isang kondisyon na magpapabago sa takot at kahihiyan ni Trixie sa buong buhay niya. Ano kaya ang nakasulat sa kontratang iyon na nagpabigla kay Trixie? Papiyansahan ba ni Joel ang lupa kapalit ng isang bagay na mas masakit pa sa kahirapan? Napanganga si Trixie habang binabasa ang nakasaad sa kontrata. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo dahil sa matinding gulat at takot. Akala niya ay hihilingin ni Joel na maging kasintahan siya nito kapalit ng kaligtasan ng kanilang bahay. Ngunit ang nakasulat doon ay isang malaking parusa sa kanyang mapagmataas na pagkatao. Ayon sa kasulatan, babayaran ng Gatchalian Corporation ang buong utang ng kanyang pamilya sa bangko upang hindi makuha ang kanilang lupa at bahay. Ngunit bilang kabayaran, kailangan magtrabaho ni Trixie para kay Joel sa loob ng 6 na buwan. Hindi bilang isang kahera sa bangko, kundi bilang isang personal na tagalinis at tagabitbit ng mga panindang isda sa palengke ng Hagonoy. At ang mas matindi pa, kailangan niya magsuot ng parehong apron na itinapon ni Joel. Joel, ano to? Gusto mo akong maging tindera ng isda sa palengke? Gusto mo akong magbabad sa amoy lansa at putik araw-araw? Napakababa naman ang tingin mo sa akin. Nag-aral ako. May kurso ako. Bakit, Trixie? Nung ako nakatayo ron sa palengke, hindi ba mababa ang tingin mo sa akin? Mas mababa pa nga sa basura ang trato mo sa akin, di ba? Kung ayaw mo, walang sapilitan. Pwede mong iwanan ng kontratang yan ngayon din. Pero tandaan mo, bukas na bukas din ay magpapadala ang bangko ng notice ng pagpapaalis sa mga magulang mo. Joel, parang awa mo na. Ang tatay ko, hindi niya kakayanin kapag nalaman niyang doon ako magtatrabaho sa palengke. Mapapaya ang pamilya namin sa buong Hagonoy. May hangganan ng awa ko, Trixie. At ang awang yun ay naubos na noong tinapunan mo ng basura ang puso ko. May 3 minuto ka para pumili. Pepermahan mo yan at magtitiis ka sa lansa o aalis ka rito at hayaan mong mawalan ng bubong ang mga magulang mo. Sa ilalim ng matinding pressure at kawalan ng pagpipilian, nanginginig na hinawakan ni Trixie ang panulat. Bawat guhit ng kanyang lagda sa papel ay tila ba pagbura sa kanyang natitirang pride. Lumagda siya. Agad na kinuha ni Mang Sergio ang dokumento at hinarap si Trixie. Magkita tayo bukas ng 4:00 ng madaling araw sa pwesto ni Sir Joel sa palengke, Miss Trixie. Huwag kang mahuli dahil ang unang bagsak ng isda galing sa Nabotas at Paumbong ay dumarating sa oras na yon. Kinabukasan, madilim at malamig pa ang paligid sa palengke. Naroroon na si Joel, ngunit hindi na siya nakasuot ng suit. Nakasuot muli siya ng simpleng t-shirt, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang magtataas ng mga mabibigat na banyera. Nakatayo lang siya habang pinapanood ang pagdating ni Trixie. Dumating si Trixie na mugto ang mga mata. Nakasuot ng lumang pantalon at t-shirt.
Kitang-kita ang pandidiri sa kanyang muka habang tinatapakan ng kanyang sapatos ang basang sahig ng palengke. Lumapit siya kay Joel. Isuot mo yan at simulan mo ng buhatin ng 3 banyera at tilapia riyan sa gilid. Linisin mo mga asang, tanggalan mo ng kaliskis at ibenta mo sa mga mamimili. Ang baho, ang lagkit. Joel, hindi ko kaya to. Masisira ang balat ko rito. Walang hindi kaya sa kontrata natin, Trixie. At kapag narinig ko pang boses mo na nagrereklamo, dadagdagan ko ng 1 buwan ng pagsisilbi mo rito. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan sa buong palengke ang pagbagsak ng estado ni Trixie. Ang dating magandang kahera na mapagmataas, ngayon ay basang-basa sa tubig isda at sumisigaw para lang makabenta. Ang mga tinderong minalit niya noon ay pinapanood lang siya, habang si Gardo naman ay napapangiti na lamang sa tabi. Ngunit lingid sa kaalaman ni Joel, may isang lihim na plano si Trixie. Isang gabi, pagkatapos ng pagod na trabaho, nakita ni Trixie ang bagong supplier ng korporasyon ni Joel, isang lalaking nagngangalang Dante. Si Dante ay isang ambisyoso at tusong karibal ng pamilya ni Joel sa negosyo ng isda sa Bulacan, at matagal na itong naghahanap ng paraan para pabagsakin si Joel. Nang makita ni Dante si Trixie na umiiyak sa gilid ng kalsada, lumapit ito at nag-alok ng tulong. Miss Trixie, mukhang masyadong malapit sa iyong sikat na si Joel Gatchalian . Gusto mo ba ng mabilis na paraan para makaganti sa kanya at makuha ang lahat ng yaman niya nang hindi ka nagpapakapagod sa palengke? Sino ka? Anong alam mo sa nangyayari sa akin? Ako ang taong pwedeng magpabagsak kay Joel. May hawak akong impormasyon tungkol sa mga bodega niya. Kung tutulungan mo ako, hindi lang ang utang mo mababayaran. Baka ikaw pa maging reyna ng buong Gatchalian Corporation. Isang mapanganib na alyansa ang nabubuo sa dilim. Gagamitin ba ni Trixie ang pagkakataong ito para patalsikin si Joel? O magiging daan ito para tuluyan siyang mabaon sa sarili niyang patibong? Hindi nag-aksaya ng panahon si Trixie. Ang sakit ng katawan mula sa pagbubuhat ng banyera at ang kahiyang dinaranas niya araw-araw sa palengke ng Hagonoy ang nagtulak sa kanya para tanggapin ang alok ng tusong si Dante. Lingid sa kaalaman ni Joel, unti-unti nang nagiging espiya si Trixie sa loob ng kanyang sariling pwesto. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga gamit si Trixie, sinadya niyang maiwan sa opisina ng palengke kung saan nakalagay ang mga logbook at delivery receipt ng Gatchalian Corporation. Gamit ang kanyang telepono, patago niyang pinicturan ang mga dokumento ng mga pangunahing kliyente at ang schedule ng pinakamalaking delivery ng isda galing sa Nabota Sport na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Kinabukasan, lihim na nagkita sina Trixie at Dante sa isang liblib na kainan sa Malolos. Napakahusay, Trixie. Sa impormasyong ito, mabablak natin ang mga delivery ni Joel. At ang mas maganda, isusumbong natin sa Bureau of Fisheries na ang mga huling hango niya ay galing sa mga bawal na palaisdaan. Kahit napikein lang natin ang mga papeles, kapag nasira ang pangalan ng pamilya Gatchalian, mapipilitan silang magbenta ng shares at ako ang bibili niyon. Siguraduhin mo lang na walang mapapahamak sa pamilya ko, Dante. At ang kontrata ko kay Joel, kailangan makuha mo yun para mapilas ko na. Asahan mo yan. Bukas na bukas din, sa mismong malaking bidding sa Kapitolyo, gogoho ang mundo ng bilyonaryo mong amo. Dumating ang araw ng malaking bidding para sa supply ng seafood sa buong gitnang Luzon. Kampante si Joel na nakaupo sa loob ng bulwagan kasama si Mang Sergio. Sa kabilang banda naman ay nakaupo si Dante na may mapang-uyam na ngiti. Pumasok din si Trixie na kunwari ay magsisilbi lang bilang assistant ni Joel. Nang magsimula ang pagsusuri ng mga dokumento, biglang tumayo ang kinatawan ng komite. May natanggap po kaming seryosong reklamo laban sa Gatchalian Corporation. May mga patunay na peking permits
ang gamit ng inyong mga supplier mula sa Pombong at Hagonoy. Ikinalulungkot ko, Sir Joel. Ngunit suspindido ang inyong kumpanya sa bidding na ito. Sabi ng committee head. Nagbulungan ang mga tao. Tumingin si Dante kay Joel na tila ba nanalo na sa loterya habang si Trixie naman ay napayuko. May halong konsensya ngunit may ginhawa na sa wakas ay makakawala na siya sa lansa ng palengke. Tumayo si Dante para magsalita. Sayang naman, Sir Joel. Mukhang ang malalaking isda mo may bulok na pala sa loob. Kung gusto mo, ako na ang sasalo ng mga pwesto mo sa palengke para hindi ka tuluyang malugi. Ngunit sa halip na magulat o magalit, isang malalim na tawa ang pinakawala ni Joel. Tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling suit at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Dante at kay Trixie. Dante, sa tingin mo ba talaga makakalusot sa akin ng ganyang klaseng laro? Sergio, ilabas mo ang tunay na ulat. Ano ang ibig sabihin ng reaksyon ni Joel? Alam ba niya mula sa umpisa ang plano ni Trixie at Dante? Huwag kayong aalis dahil sa uling bahagi ng ating kwento ay siguradong ikakagulat ninyo. Sa loob ng bulwagan, natahimik ang lahat nang maglabas si Mang Sergio ng isang makapal na folder at isang tablet na may nakabukas na video recording. Ipinakita ito sa committee head at sa screen ng buong hall. Nanlaki ang mga mata ni Trixie at Dante nang makita ang kanilang mga sarili sa screen. Mula sa patagong pagkuha ni Trixie ng larawan sa opisina hanggang sa lihim nilang pagkikita sa kainan ng Malolos kung saan malinaw na naririnig sa audio ang pagpaplano nilang pekein ang mga papeles ng Gatchalian Corporation. Sa tingin mo ba, Dante, pababayaan ko ang opisina ko ng walang CCTV? At sa tingin mo ba, hindi ko alam na matagal mo nang sinusubukan pasukin ang supply chain ko? Ang mga dokumentong pinictura ni Trixie, lahat yun ay peking impormasyon na sidyang inilatag ko para kumagat kayo sa pain. Hindi. Hindi totoo yan. Prime up yan. Kasama na po namin ang mga otoridad sa labas, Sir Dante. Ang pagpepeke ng mga opisyales na dokumento ng gobyerno at ang industrial espionage ay may mabigat na parusa sa batas. Pumasok ang mga pulis sa bulwagan at agad na pinalibutan si Dante. Wala itong nagawa kundi ang magpaubaya habang pinoposasan. Habang ang mga tao sa bidding room ay nagbubulungan sa matinding kahihiyan ng pamilya nito. Naiwan si Trixie na nakatayo. Nanginginig ang buong katawan habang umiiyak. Tumingin siya kay Joel, nagmamakaawa na wag isama sa mga ikukulong. Joel, patawarin mo ako. Natakot lang ako. Ayoko nang bumalik sa palengke. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi akala ko'y tinutulungan ko ang pamilya ko. Please, wag mo akong ipakulong. Isipin mo naman yung pinagsamahan natin kahit papaano. Tumingin si Joel sa kanya nang may halong awa ngunit may paninindigan. Pinagsamahan natin, Trixie. Anong pinagsamahan? Yung tinawag mo akong nakakadiri? O yung panahong tinapunan mo ng lansang pagkatao ko dahil lang sa akala mo'y mahirap ako? Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapakulong. Binayaran ko ang utang ng pamilya mo. At tinutupad ko ang mga pangako ko. Pero tapos na ang kontrata mo sa akin ngayon din. Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako. Pwede na tayong mag-umpisa ulit. Ang hindi pagpapakulong sa'yo, ang huling regalo ko sa mga magulang mo na walang kasalanan sa ugali mo. Pero ang pagpapatuloy sa buhay mo, hindi ka na makakatapak sa kumpanya ko. At mas lalong hindi ka na makakatapak sa buhay ko. Ngayong araw, napatunayan ko na tama ang lolo ko. Ang ganda ng muka ay kumukupas. Pero ang lansa ng ugali, mahirap hugasan. Tumalikod si Joel at naglakad palabas kasama si Mang Sergio. Iniwan ang isang Trixie na umiiyak sa sahig. Walang karera sa bangko,
walang Dante na aasahan. At higit sa lahat, nawala ng isang tapat na lalaking handa sanang ibigay ang buong mundo sa kanya kung natuto lang siyang rumespeto sa maliit na tao. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang katahimikan sa palengke ng Hagonoy. Ngunit may isang malaking pagbabago. Ang lumang istol ni Joel ay naging isang modernong center na ng Gatchalian Microlending. Isang programa na nagpapautang na walang interes sa mga maliliit na tindero at tindera upang lumago ang kanilang negosyo. Si Joel ay naroroon pa rin paminsan-minsan. Hindi para magpanggap, kundi para makipagkamay sa mga totoong kaibigan na tumatanggap sa kanya noong siya ay amoisda pa lamang. Lumapit siya kay Gardo na ngayon ay manager na ng malaking vegetable supply sector ng kumpanya. Oh, Sir Joel, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng discount doon sa bagong delivery ng bangus para sa pamilya ko. Sira ka talaga, Gardo. Para sa iyo, libre na basta ba patuloy mong tutulungan ng mga bagong tendero rito na makabangon. At doon nagtapos ang ating kwento. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ginto, sa suot na damit o sa bango ng pabango. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa isang malinis na puso na marunong rumespeto sa kahit na sinong tao, mataas man o mababa ang estado sa buhay. Dahil sa mundong ito, ang gulong ng buhay ay mabilis umiikot. Ang hinamak mo ngayon, maaaring siya palang magiging susi sa kaligtasan mo bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito sa Tamokski TV. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at aral sa buhay. Hanggang sa muling kapanapanabik na kwento, naway patuloy kayong pagpalain ng poong may kapal. Pagpalain po kayong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.